Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbanya ay namumuno ang isang magaling at mahusay na hari na si Haring Fernando kasama ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana. Mayroon silang tatlong anak na lalaki na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Sa pagdating ng panahon, silang tatlo ay naging matitikas na binata at mamumuno sa kaharian balang araw. Ang panganay na anak na si Don Pedro ay may tindig ng pagkainam, ang pangalawang anak naman na si Don Diego ay malumay, habang si Don Juan naman ay may magandang kalooban. Isang gabi, habang payapang tutulog si Haring Fernando, ay bigla na lang siyang nagkasakit dahil napanaginipan niya na di umanong pinatay at inihulog sa balo ng dalawang talampasan ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng mga manggagamot sa kaharian ng Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpapagaling sa kanya. Pero po na hindi ko na talaga malimutan ang kanyang karamdaman. Isang araw, may isang ermitanyong pumunta sa kaharian ng Berbanya at nagsabi na ang tanging lunas sa sakit ng hari ay ang awit ng ibong Adarna. Mahal na Reyna, meron po kayo maraming magagaling mo ba ang karamdaman ng aking asawa? Mahal na rin dapat ay maagapan talaga ang sakit ng mahal na hari. Meron pa bang lunas sa karamdaman ng aking asawa? Ang tanging lunas upang gumaling ang mahal na hari ay ang pitong awit ng ibong Adarna at matatagpuan ito sa puno ng Piedras Blancas at matatagpuan ito sa kabundukan ng Tabor. Maraming salamat po, Sir Guillermo. Thank you. Walang anuman, mahal na rin. Tinatagala ko makatulong sa inyo. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, isinugo ng hari ang kanyang panganay na anak na si Don Pedro na hanapin ang ibong Adarna. Aking anak, tinutukan kita na hanapin ang ibang Adarna upang ako'y gumawa. At ikinabuot na hindi mo sa iyong kabayo sa iyong paglalakbay. Hanapin ko po ang ibong Adarna para ikay gumaling ang Sinimulan na ni Don Pedro ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna, ngunit sinuway niya ang utos ng kanyang ama dahil nagdala siya ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Siya ay dumaan sa napakaraming kapahamakan upang makuha lang ang lunas para sa mahal niyang ama. Malas naman ito. Namatay na yung kabayo ko. Lalakarin ko pa ito hanggang sa puno ng Piedras Platas. Nilakad ni Don Pedro ang daanan papunta sa puno ng Piedras Platas hanggang nakarating siya sa kanyang pinaroroonan. Sa wakas, nandito na ako sa Piedras Platas. Malapit ko na mahanap ang ibong Adarna. Napakaganda pala ng lugar na ito. Malapit na pala ang madilim, magbakay na lang. Ang sikat sa silangan, ang hangin galing puso, ito ay ang gusto kong mapaglayan. Napakalayan ang araw, nung buwan mapapalahan, mapagbuha away, madilim magagapan. Sa pag-awit ng ibong Adarna ay nakatulog si Don Pedro at naging bato. Matagal ang lumipas ay hindi pa nakabalik ng Berbanya si Don Pedro kaya sumunod na tumungo sa kabundukan ng Tabor ang pangalawang anak na si Don Diego. Aking anak, utosan kita na magtungo sa kabundukan ng Tabor upang hanapin ang ibang Adarna pati na iyong kapatid. Ka Diego, sana ikay magligtas. Sinimula ni Don Diego ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna pati na ang kanyang kapatid. Ito pala, Piedras Platas. Ang ganda naman ng lugar na ito, makahinga mo.
Ngunit, gayon din ang nangyari kay Don Diego na nakatulog at naging bato. 3 taon ang lumipas ay labis na nag-alala sina Haring Fernando at Reyna Valeriana dahil hindi pa nakakauwi sina Don Pedro at Don Diego, kaya natakot na si Haring Fernando na isugo ang kanyang bustong anak dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Masama na talaga ang nakapagpapit ni Pedro at Diego. Matagal na silang umalis at hindi pa nakakabalik. Napaharap ang dalawa natin na nasa sa akin. Di ako na lang hanap sa kanila. Ako na lang kung naalis. Kabalikan mo yung mga kapatid pa ako. Ikaw na lang para titirang anak namin. Oo nga anak, hindi namin gusto na mangyari sa nangyari sa mga kapatid mo. Mahal ko ang mahal ko nila. Huwag ko kayong wala. Uuwi ko ako nila kasama ang nalawin mo na lang. Masakit man sa kalooban ni Haring Fernando at Reyna Valeriana ang namawalay sa kanilang piling, ang huling bunsong anak ay wala silang magagawa dahil siya'y nagpupumulit at sa malaking hangad na makita ang ibong Adarna at mailigtas ang kanyang 2 kapatid. Sa paglalakbay ni Don Juan upang hanapin ang ibong Adarna ay nakita niya ang isang matandang leproso na humihingi ng pagkain, at dahil si Don Juan ay may busilak na kalooban, binigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baong tinapay. Ginoo, pwede po ba akong humingi ng pagkain kasi gutom na po ako. Ito na pong kalulay na ba? Maraming salamat, Ginoo. Dahil dito, tinulungan ng matandang leproso na mahanap ni Don Juan ng ibong Adarna. Sinabi nito na mayroong nakapirang ermitanyo sa bundok na nagbibigay sa kanya ng kaalaman kung paano hulihin ang ibon. Binilin din ng matanda na wag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo. Maraming salamat po sa iyo. Iyak na matutulog to sa aking paglalakbay. Ano, lahat na? Wala. Nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman siya nito at inanyayahang kumain. Tao po, may tao po rito. Huli ka, Ginoo, halatang pagod ang gutom ka sa iyong paglalakbay. Kumain ka muna at paghahanda ka na. Nang makita ni Don Juan ang pagkain na inihain ng ermitanyo ay bigla siyang nagulat dahil ang inihain nito ay ang tinapay na ibinigay niya sa matandang leproso, kaya't naisip niya na ang matandang leproso at ang ermitanyo ay iisa. Sinabi ni Don Juan na hinahanap niya ang ibong Adarna upang gumaling ang kanyang ama hanggang may binigay ang ermitanyo sa kanya. Ito ang dayap, takim na labaha at gintong sintas. Ay, hindi ko po magamit ito, American. Makakatulong ito upang mahuli ang ibong Adarna. Sinabi ng ermitanyo na tuwing kakanta ang ibong Adarna ay kailangan niyang sugatan ang kanyang katawan at patakan ito ng dayap upang hindi siya makatulog, at kung mahuhuli ang ibon ay dapat talian ito ng gintong sintas. Nagpasalamat si Don Juan sa ermitanyo at nagtungo sa Piedras Platas. Naging matagumpay si Don Juan nang mahuli ang ibon dahil sinunod niya ang bilin ng ermitanyo. Sobrang tuwa ni Don Juan nang mahuli ang ibon, kaya agad-agad niya itong dinala sa bahay ng ermitanyo at doon inilagay sa isang hawla ng ibon. Paano naman po sina Pedro at Diego? Buhusan mo sila ng tubig at sila babalik sa pagiging tao. Hindi na nagsayang ng oras si Don Juan at binuhusan ng tubig ang kanyang 2 kapatid. Ngunit sa kabila nito, labis na nainggit si Don Pedro, kaya sinabi niya kay Don Diego ang maitim niyang balak kay Don Juan at sumang-ayon naman ito. Kanilang sinaktan at binubog si Don Juan hanggang mawalan ito ng malay. Ninakaw nila Don Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, biglang nag-iba ang balahibo nito at hindi umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil hindi siya halos makagapang sa bugbog mula kina Don Pedro at Diego. Sa mabuting palad, tinulungan siya ng ermitanyo at ginamot siya hanggang gumaling. Nagpasalamat si Juan sa ermitanyo at dali-daling umuwi sa Berbania.
Pagdating sa kaharian, nagpalit ang balahibo ng ibon at biglang umawit kaya gumaling ang hari. Ngunit ang 7 awit ay tungkol sa ginawa ng 2 prinsipe sa kanilang kapatid at doon nagalit ang kanilang ama. Paparusahan na sana ni Haring Fernando ang kanyang 2 anak, ngunit nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap ni Don Juan. Ngunit pinakawalan ni Pedro at Diego ang ibon kaya lumipad ito papalayo. Nagpasya si Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya'y pagbintangan na nagpalaya sa ibon. Isang araw, pinahanap siya ng hari sa kanyang 2 kapatid. Kasi mga anak, magpunta kayo sa kapulutan ng Armenia upang atasin ang Nagtungo sina Pedro at Diego sa kabundukan ng Armenia at doon nila nakita ang kanilang kapatid. Don Juan, ipinahanap ka na ng Reina. Umuwi ka na, alala mo sa iyo mga Reina. Ngunit hinahanap ka pang Darna. Sumama na si Don Juan sa kanyang mga kapatid habang di alintana ang kapahamakang mangyayari sa kanya. Sa kanilang paglalakbay pabalik ng Berbania, nakita nila ang isang balon at nagtangka silang bumaba. Ngunit si Don Juan lamang ang nakaabot sa pondo nito. Nakita niya ang ginintoang palasyo at ang magagandang prinsesa na sina Doña Leonora at Doña Juana. Ngunit binabantayan sila ng higante at serpenteng may 7 ulo. Pero pinatay din ito ni Don Juan at napaibig ang 2 prinsesa sa kanyang katapangan. Kaya sumama sina Leonora at Juana sa palabas ng balon. Tayo na, sumama na kayo sa amin sa balon. Sige, sasama kami sa iyo. Hindi na kami makapaghintay nagmaglakbay. Ngunit naiwan ni Doña Leonora ang kanyang singsing sa balon, kaya't binalikan nito ni Don Juan habang walang kamalay-malay sa pinaplano ng kanyang mga kapatid. 10 dipa pa lamang si Juan patungo sa ilalim ng balon ay biglang pinutol ni Pedro ang lubid. Aray, ang sakit! Nahulog sa ibaba ng balon si Don Juan at siya'y labis na nasaktan. Sinabihan ni Pedro at Diego ang 2 prinsesa na umalis patungong Berbania. Mga binibini punta tayo sa kaharian ng Berbania. Paano naman si Juan? Alam kong labis siya nasaktan sa pagkahulog niya sa balon. Abayaan na yan. Matalino naman siya. Sunod yan sa atin. Pero, kaya na nga. Aking alagang lobo, tulungan ko si Juan na makaligtas sa balon. Pagkatapos utusan ni Doña Leonora ang kanyang alagang lobo ay umalis na sila patungong Berbania. Nang makarating sa kaharian ay kinasal sina Don Diego at Don Juana. Ngunit si Doña Leonora ay humingi ng 7 taon bago magpakasal kay Don Pedro dahil ang kanyang pag-ibig ay nariyan pa rin kay Don Juan. Si Don Juan naman ay nakaligtas na din mula sa balon sa tulong ng alagang lobo ni Leonora. Samantala, habang siya'y pabalik sa Berbania ay nakatulog siya sa isang puno at biglang dumating ang ibong Adarna. Nagising si Don Juan sa awit ng ibon tungkol sa mas magandang prinsesa na si Doña Maria Blanca na anak ni Haring Salermo sa kaharian ng Delos Cristal at dapat niya daw kalimutan si Doña Leonora. Maraming salamat sa iyong balikan. Hindi ko na ako sa kaharian ng Delos Cristales. Hinanap ni Juan ang kaharian ng Delos Cristales, ngunit hindi na ito matagpuan hanggang nakasalubong niya ang ermitanyong may edad 500. Subalit hindi nito alam kung saan ang Delos Cristales, kaya pinasya ng ermitanyo na siya papuntahin sa ikapitong bundok upang hanapin ang ermitanyong may edad ng 800. Ermitanyo, alam mo ba kung saan ang kaharian ng Delos Cristales? Alam ko ang lugar na iyon. Sumakay ka sa malaking agila at matutuntun mo ang kaharian na iyon. Maraming salamat po, Ermitanyo. Walang anuman, Ginoo. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Sumakay na si Don Juan sa malaking agila papuntang Delos Cristales. Nang sila'y lumapag ay pinayuhan siya ng agila. Maraming salamat sa iyo, malaking agila. Walang anuman. Ngunit pinapayuhan kita na dapat ka magtago kung ang tatlong prinsesa ay maliligo. Sige po, malaking agila. Mauna na po ako. Umalis na ang agila at nagtungo na si Juan sa kaharian ng Delos Cristales.
Gayunpaman, nagtago si Don Juan sa pagsunod ng bilin sa malaking agila, pero nang umalis ang dalawang prinsesa ay nagpakita din siya kay Maria Blanca. Magandang araw, Binibinis. Magandang araw din po. Ako nga pala si Don Juan, ang prinsipe ng Kaharian ng Berbaña. Ako si Doña Maria Blanca, ang prinsesa sa Kaharian. Ano ang buhay mo? Ipinahayag ni Don Juan ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Gayunpaman, hindi naman nagalit si Maria Blanca sa pinahayag ni Juan at ibinili niya kung ano ang kanyang gagawin kapag may pagsubok ang kanyang ama. Nang makita ng hari si Juan ay naging mahigpit ang mga pagsubok sa kanya. Ang unang pagsubok sa iyo ay patagin mo ang bukid. Magtanim ka ng trigo at ito'y patubuin na kinakailangan mo. Pinatag ni Don Juan ang bundok. Nagtanim siya ng mga trigo at ito'y pinatubo at ginawang tinapay at ibinigay sa hari. Pangalawang pagsubok ay hulihin mo ang 12 negrito na pinakawala namin sa karagatan. Nahuli lahat ni Don Juan ang 12 negrito at ibinalik ito sa hari kinabukasan. Ang pangatlong pagsubok ay iurong mo ang bundok sa harapan ng palasyo upang masagap namin ang kanilang kalan. Iniurong ni Don Juan ang bundok at nangyari ang nais ng hari. Ang pang-apat na pagsubok ay itabon mo ang bundok sa dagat at gumawa ka ng malaking palasyo. Naitabo ni Don Juan ang dagat at nakagawa ng malaking palasyo. Ang ikalimang pagsubok ay ilubog mo ang palasyo sa ilalim ng karagatan. At muli, natupad ulit ang pagsubok ng hari kay Don Juan. Anim na pagsubok ay dapat mong hanapin ang aking singsing sa ilalim ng karagatan. Nahanap ni Don Juan ang singsing ng hari sa tulong ng puting mahika ni Maria Blanca, ngunit nawala ang isa sa mga daliri niya. Ang ikapito at huling pagsubok ay dapat mong paamuhin ang napakailap na kabayo. Sa wakas, napaamo ni Juan ang kabayo sa tulong ulit ni Maria Blanca, ngunit hindi alam ng hari, tinutulungan ni Maria si Juan sa lahat ng kanyang pagsubok. Ngunit hindi sang-ayon si Haring Salermo sa kanilang pagmamahalan kaya tumakas sila sa De los Cristales, kaya nagalit ang hari at inisumpa ang kanyang anak. Sinusumpa ko na makakalimutan ni Juan ng aking anak at ipapakasal siya sa iba. Umalis sina Juan at Maria Blanca patungong Berbaña. Pagdating natin sa Berbaña, magpapakasal tayong dalawa. Sang-ayon ako dyan. Nang malapit na sina Juan at Maria Blanca sa kaharian ay pansamantalang iniwan ni Juan si Maria sa labas ng kaharian. Mahal ko, dito ka muna pagsamantala at babalikan kita. Hihintayin kita, mahal ko. Ngunit nang nalaman ni Doña Leonora na dumating si Don Juan ay lumapit siya sa kanya kaya nakalimutan niya si Maria Blanca at itatakda na ang kanilang kasal. Ako nga tuwan, itatakda ko ng ating kasal. Nakita ni na Don Diego at Doña Juana si Don Juan kasama si Doña Leonora. Dito na pala si Juan. Oo nga, kagamutin niya sa kanya. Sa araw ng kasal ni na Juan at Leonora ay biglang dumating si Maria Blanca. Itigil ang kasal. Marami ang nagulat sa pagdating ni Maria Blanca at pati din siya ay nagulat dahil sa kasal na nagaganap. Ilang beses nang pakaawa si Maria Blanca ngunit hindi pa rin siya maalala ni Juan. Kaya inilabas niya ang isang negrito at isang negrita. Sa tuwing papalo ang negrita sa negrito ay hindi ito nasasaktan kundi si Don Juan ang nakakaramdam ng sakit. Hanggang unti-unting naaalala ni Juan ang kanilang nakaraan. Maria, ikaw ba yan? Juan, mabalik na ang pasensya na ako ulit siya. Kung siya yung minamahalan, ako magagawa. Kaya pinabalala ako. Dahil dito ay kinasal sina Don Juan at Doña Maria Blanca sapagkat tinanggap na ni Doña Leonora ang pag-ibig ni Don Pedro kaya sila ay kinasal din. Pagkaraan nito, umuwi sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa De los Cristales at sila ay tinanghal bilang hari at reyna sa kaharian. Pinamunuan nila ang kaharian ng makatao, makatarungan at makadiyos na pamumuno. Dahil dito, minahal sila ng mga taong bayan at tanging si Don Juan lamang ang nagmamayari ng mahiwagang ibong Adarna.
A few moments later. 12 seconds later. 1 minute 37 seconds later. 2 very boring minutes later. Tulog. 5 minutes later. Ay, liwat ka na big. Halika na. Approximately 10 hours later. Ito bang? Smile. Ito ang dayak, takim na laba at gintong sintas. Ulog. Ano ka, Bert? Ano ka? Estatwa? Nag-action na ka? Slide. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Brom. Skirt. Nawa na. Noshlen sulod. Pasensya. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do. Ayun na, si mama na kayo sa akin. A do ba do Amen. a do ba do ba do 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 a do ba do. Mama!